Okay, nagbuntag ng reksyonan. Akong topic karon ang luluhan o denying the death of Christ. Ako lang buntag ng part 1 because I believe nga doon na pa yung mga other parts to follow. Di na siguro consecutive, but eventually ako na siya nugangan. Anong ato mo na hindi tackle ka na siya denying the death of Christ? Naaday mo deny, naaday mo tuo na si Kristo namatay. Pananya na ba? Religious. Ano lang kapilan ng mga atheist kaya di namutuodaan in the first place. Pero kung mga religious, yes, Muslims, di ba? So, actually, ang context na nga na dyan. Kaya grabe ka silang mo twist sa scripture. Kanya, I'll show you. Gamay nag-ayaw niya, nilihatag tanan. So, actually, they are receiving not the Christians, but their fellow believers. So, sige. So, first, part 1 pa man eh. So, we have our outline. Dire ka na introduction. That gives us the rationale, personally, for discussing this one. Yan ang ato nisang tackle kay Messiah death of Christ. And then, arguments against Christ's death. So, tutunahan na siya. Kung sa may ilang argumento, kung sa ilang basis, kung sa ilang ilabay sa ato nga mga verse, for example, to show nga si Christ wa kuno mamatay. Next, prophecies about Christ's death. So when we speak about prophecies, meaning nasa Old Testament na siya before Christ came. And then Christ's very own statements. So tanaw nato kung sa may itanulti ni Kristo about death. And then reflections. Okay? So, just to remind us nga nandun yung kinanglan ta nga magtuon po daan. Because as Christians, we are duty bound to defend the faith. Ato na siya, tubagon yun kung doon ay mga pangutana. Kung doon ay pagguba sa pagtuon nato, kung atin, kailang gupon, ato gina siyang pakgano, pahunungon. Hindi nato sila hayaan, o hindi nato i-allow, no? Nga patayin din sila sa pagdaot sa Kristohan ng pagtuo. So, ngayon sa 1 Peter 3, 15-16, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. So, diyan lang tayo siguro mo emphasize. Nga as Christians, kinahanglan always kita nga ready. Andan kita kanunay. Umuhatag depensa sa atong mga pagtuo. Kung na yung utana, anong tuo mo ka na? Anong tuo mga Kristo namatay? Hindi mo to Kristo namatay. Hindi pa appear lang po ni imaginary Allah. To appear nga si Christ. O di ito si Kristo. Dapat kita, already ta, kanya mo na, kung natin chance, ang atong knowledge about Christ, atong tunan dere, ito pong i-share. Para ang uban ma-open na mata. Because sila grabe kayo. Kinilang topic na ito, dere ka ng verse, makihatag niya, first verse pa lang. I don't know how many times nag-appear na siya sa mga Facebook groups. Balik-balik. Yung mga Christians, wala din ipang kung nakaya ito, dili ko nila i-share balik. Lupig na. Kaya sila, may post nila, niya, makakita mo ba ang post ko sila, balik-balik yun sa group. Sa una, first time na akong nag-join, talagang araw ko, luoy kayo mga Christian. Kung pa sa Christian faith, kung nilikta mo liho. So, labi na katong si Kristo ko, no? Panadang yung Christ with I did not come to bring peace but a sword. So, ilaling i-accuse Kristo nga, nili religion of peace, sword ko na. So, himo ko, ang di-replyan, niya, wala ko i-save, post lang. Mamudugay, appear na siya. Hindi ko asa naman buhang, ipangitan ako. Hindi ko asa naman talapitan, hindi ako makita. So, since that time, tanan ako i-post, ako i-save. Kaya magbalik-balik man, ibalik-balik ko. So, muna natabo ako ng daghan kayo kung mga articles na rin natin himo nga. Anytime na na-post, na naipagtugbang, na mga verse nga ilang ipalit-ulit ka na akong himuag article, murag akong i-kontra ba? Para two-sided na makita. Yeah. Kung open-minded sila, makikita, kita ka naman. Mag-cut na nagamay verse. In fact, again, example ako niya ang verse. Ako pakita how they cut the verse. Just a small portion. Without even considering that same verse teaches otherwise. So, sige. Ito na nga, kinanglan kita nga naimutan na ito. Anong ito mong matay sa Kristo? Dapat as Christians, we should be able to defend the faith. Kinanglan, strengta natin mga verses to show. Okay, another thing also is, kung nadala ka sila mga pagtulunan, dinatamutuon ni Kristo, wala nang tayo pabilin sa pagtulunan ni Kristo, wala na tayo Diyos. So that's another reason lang yung magpunta kay madala niya ta. Because hindi ka aware, hindi ka familiar sa teaching niya, hayaan na ito. Pero eventually, kita mismo madala, o atong nakapusod ka pamilya madala, sayang kayo. Kaya nga doon, pumili tayong pabilin sa teaching ni Christ o tayo Diyos. Paglapas na,
wala tayong Diyos. Pero nagkakabili na ang both Father na siya. Okay? So, of course, it will make us real Christians. Kaya nga rin Christ, hindi makinatutuwa ka. Diba? Kaya siya, tinigay, so tining Christ nga ito kung sa Jews who have believed in Him. If you continue in my word, you are truly my disciples. So, ang true disciples sa Ginoo katong nagpabilin sa pulong ni Kristo. Pulong ba ni Kristo mamatay siya? Ha? Kaya kung eventually, hindi kita makadefend. Sa part 1 napila ihatag ninyo na kasi logical, pero hindi ko tinuot. Pero kung wala yung pasapot na tarong, titisig yun, madala ka. So, una, kung wala ka nagpabilin, hindi ka true disciples. In other words, hindi ka true Christians. Okay, so, enough for that introduction of the reason na nga magtuon ka ni. Although, kita tanan ito, o na mas pagkamatay ni Kristo, but as Christians, ato ginasang damo ito, magalingon kay naagtay mga taong masugatan, nga di mo to niya, di mo to na, nga dagang pasagingon nga, oh, anong ang Ginoo bumugay patyo, yun lang Satanas. Para lang ito, strengthen their belief pa nga. Illogical ang Ginoo pagmatay. Napailang verse ko niya, may kong example na pakita, pero dagang na sila, di naman mahatag na putaran, so sa other parts na lang ng ulan. Okay, so, una nga pan, okay, arguments against Christ's death. Napay pamilyar sa inyo, napay maka-encounter, maybe you have read some of the posts sa mga other groups, mga non-Christians. Isa nakasugat ninyo na nabili mo po sa Kristo na matay. Wala? Okay? So, kung wala, no, I'll just give you a couple lang sa direct. Duha lang kabuo ko sa. Hindi na ito makaya ang kadagdan sa ilang pakikibita mo. So, una is, hindi nga verse John 8:21, in fact, napa-article na rin. Inigawas na din pa ako nag-post. Pero yun, ako rin, mag-search ako verse. Search John 8:21, kaya post na din lang. Naambawas, sige, cut and paste. So, really na. Anyway, ang ilang ikon na rin is, ingon na ni Christ, you will die in your sin. Muna ilang butang, you will die in your sin, John 8:21. Niya si Paul na ingon na Christ died for our sin. So si Paul yung discredit. Si Christ ingon nga, kamu matay siya sala. Si Paul ingon, matay si Christ para sa inyo sala. Diba? So muna ilang baton. Sa portion sa verse, you will die in your sins. Muna na ilang baton. Kunya, pwede sila na, tanawa si Paul. Si Paul mo nag-establish Christianity. Kaya iyang ibalik. Ingon ni Christ, kamu matay po yung sala. Si Paul sulti nga, si Christ kapag sa inyo sala. Sige, initial pa na ito. Kana, kung sa may nakita diha nga paano, nagtudlo ba si Kristo nga di siya pagkamatay para sa sala? What do you think? Nalay siya pa no? Yun na, then Jesus said to them again, so I am going away and you will seek me and will die in your sin. Where I go, you cannot come. So muna yung ni Christ. And then, naman na you will die in your sin, paano na you will die in your sin. Yun si Christ dapat magpagkamatay. Kasi Christ na nag-ingon, you will die in your sin. So tanong ninyo, na-verse sila, di ba? That's my verse. Pero, kung sa may context, na kung importante yung context. So, in this case, si Christ, nagkatubang siya sa mga Jews. Nga pa yung mga Jews, itutuon niya. Nagpadala mga islang mga tao dito, like, John the Baptist, ilang di-inquire, ikaw na ba ang ipabot? So, they are waiting for someone. Kunya, si John yun sa dili ako, gauna lang ko. Actually, referring to Christ, ang hindi pasabot. But these people, dili mo tuon ni Kristo. So, that's the bigger context, di ba? So, gani, ang Hudiyo, wala kasabot ko sa isulti ni Kristo. Ang ni Kristo, I am going away, and you will seek me, and you will die in your sin. So, where I go, you cannot come. So, nalibog ang mga Hudiyo sa may sabutan niya. Gani sa verse 22, so the Jews said, will he kill himself? Maghikog ba siya? Because he says, where I go, you cannot come. So, kita na gano'n, huwag isla kasabot. So, gi-explain ni Kristo nga ano. Okay? So, right to verse 23, and he said to them, you are from beneath, I am from above. So, niya, medyo mukha ng Kristo. Diri mo sa gayuta na mo, at langit ko. So, you are from beneath, I am from above. You are of this world, and I am not of this world. Manong ngayon si Kristo, I am not of this world. Na naman. So si Kristo, nagsulti na, I am not of this world. Pero kung hindi mo tuwang si Kristo Diyos, ilig-emphasize nga, tao siya, kinatawag siya kay Maria. Nga, sinful pag yun siya. Kaya naman, tanan ko nung matao sa babae, serious man. So, mga ilang mga accusation against Christ. Grabe kayo. So, there's really a need for us to defend the faith. Dapat nang lihok na ta. Nagano ba mga supposedly Christians nga, basa-basa ang Bible. O niya, makabasa ato, madala ko.
Eh, mura pag-logical. So, ingon niya, gasulti siya, medyo buka, siya, kamo taga ilaw mo, ako taga taas. Kamo taga kalibutan mo, ako dili ko sa kalibutan. Ngayon siya, therefore, I said to you that you will die in your sins. So, sa akin nila gamitan, John 8:24. So, duha na, John 8:24, John 8:21, kaya dyan na ang verse lang gamitan. Kaya si Kristo rin naman, you will die in your sins. Now, kini siya, ako naunuti sa una, kini kanunay gamito nila. Pero masupalpal mo sila ani, atos na nagamit ng 8:21 na. Kaya di kaya halata ang 8:21. Muna style nila. Sa una, Numbers 23:19, God is not a man. Ilan na ipan, folks, God is not a man. Oh. So, si Kristong tao, hindi siya Diyos. Pero ang iputol man to, that he should lie. So, ako nang ginawa ang article, sige na kung ginapo sila, every time mo gawas ng verse, kita sa live verse. Hosea 11:9. Hosea 11:9 na sa ilang dito. Hindi na kailang gamit ng Numbers 23:19. Ako hindi mag-article Hosea 11:9, kada po sila, butangan ako. Then, medyo nahilong gamay. Nakaroon, manaanan, pero hindi na kayo. Kaya naangay verse nga kung i-explain na ako. So, na-explore pa ilang error ba? So, sa una, kini verse 24, malaki nun nilang gagamit. Kaya, di ba, mas karoon na siya, I said to you that you will die in your sins. O sa ito ganina, hindi, I am going away and you will seek me and will die in your sins. So, hindi kayo klaro na you will die in your sins. Diba? Hindi kayo, klaro. Pag dire, klaro kayo. Kini, nga, I said to you that you will die in your sins. So, klaro rin nga, si Christ yung result is, I said to you. So, muna ilang unang gina-post ba? Kanya, tanang mga ilang membro, post ba sa ilang buwan na, ang lalaki lang yung post. Kaya, wala yung kontra. Wala yung kontra. Makapirag ako sakto. Kaya ka ng false move magod. Nagbalik ko na, makapirag siya sakto. Muna nga, ayaw as Christians, really kitang defend sa faith. So, again, hindi mo ilang igamit sa una, ako na nag-iisili, na-replyan namin, shift sila to John 8:21. Kaya dito, mas dili kayo klaro. Kaya doon ganun yung klaro. Ganun klaro, masupal pa sa ito Tanawan ninyo verse 24. Analyze ang mayo, kung sa ginyo ni Kristo. Tanawan ko, kasi nakita niya. Diba? In Christ, therefore I said to you that you will die in your sins. Kung sa reason, for if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Oh. Hindi mo importante, for if you do not believe that I am He. Wala nang yung stress niya, you will die in your sins. Kanang plain lang yung statement na, you will die in your sins, hindi kung pagmatay ninyo. Ang ginyo lang niya, you will die in your sins if you do not believe that I am He. Nga kana, klaro naman kasi compare na ito 21, diba? Oh. So sa una, muna ilang gamiton. Nga kung nang i-explain, muna atras sila sa 21. Kaya dili kay halata. But akong article sa 8:21, gigamit ako ni. Para masabtan ba? Oh. So makita natin na Christ was not saying na di siya pagkamatay for our sins. Yan giingnan mo tiyo nga, mamatay mo siya sins, kaya di mo mutuon ako. Di pala naan, klaro na kayo nga, Christ died para sa sins. So, muna again, sa akong yun ninyo, kini lang gigamit sa una, sabi ako nag-explain, atras sila dito sa verse 21, kaya wala may klaro dito nga, isgot nga, nganong mamatay sila. Still, nag-isgot nga, you will die in your sin. Pero, wala nag-isgot nga ngano. Sa reason ba? So, atras na diha. Makita niyo how tricky ang kaaway dito. Muna, I hope as Christians, dapat really tayo defend the faith. Kaya, vital na pagkikan ng death ni Christ. Diba? Without His death, wala. In fact, wala kayo sabihin yung remember my birth. Diba? To do this in remembrance of me. Ano to? Ang death of resurrection. Niya, kana may lang i-deny. So, mo deny sa resurrection, mo deny po sila sa death. Okay? So, but let's focus on death lang una. Later na lang the resurrection. Kaya kung naman kadilis na aming ma-argue o resurrection, kung di sila ito in the first place, kung ang matay. Diba? Kung ang matay, hindi na banal. Oh. Pero nga nang issue ko sila wala ang ma-resurrect. So, alanganin siya sa pagtuo ang matay. Pero let's just discuss about death muna. Okay? So, nara diyan klaro. Ang reason ni Christ, for if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Kaya klaro no? Mamatay yun. Nga naman. Kaya, nga matay din sila sa ilang-sala kung dili lang maturo mas Kristo siya. Kisa po siya. Kisa I am He. Ini idea na. Kaya study man First, sa may makuha na ito diha. What do we need para dili tayo matay sa sins? No? Believe. No? Faith. Okay? So, faith. Which is really true. Previous na itong discussions, di ba? Nag-irrevocable salvation. Klaro mga ito. Even the Israelites, nga katawan na sila, be cut off because of unbelief.
Oh. So kung hindi ka mutuo, you'll really die in your sins. So Christ is not saying, I will not die for you. Diba? So, grabe kitang work sa kaway. Okay. So, kung saan yung I am He? May kasimutan ng kisang ng I am He. Kung sa ito bang nga kung ka I am He. Kailangan kung mutuo ka nga I am He. Kung dili, you will die in your sins. Masam-sam na. Okay, so this is Jesus. Sa ako ang assumption, sir, kay siya ang i-refer ni Jesus din, kay siya ang ipaabot bitaw, sir. Siya ang prophecy sa Old Testament. Yung same sa katawhan. Okay. Okay, thank you. No? So, kaya hindi paabot. Because they're really waiting for somebody. Isa na lang gawin. Messiah or Christ. What else? Talaga ba? Savior? Okay. Or King? Okay. Thank you for the info. King, Savior, Messiah, Christ. Okay. Doon yung prophecy nga gihatag ang Ginoo through Moses. Ang verse 15 si Moses ang relate. Kining verse 18 ang Ginoo ng nagsulti. I will raise up for them a prophet like you. Ang yun diha si Moses. From among their own people. I will put my words in the mouth of the prophet, who shall speak to them everything that I command. So doon ay give mas labaw pa ni Moses. Kaya yun siya, I will raise up a prophet like you, from among the people. I will put my words in his mouth. Siya ang musulti everything that I command. So in other words, wala gihatag ni Moses ang atag. So he is greater than Moses kung hanaon. Otherwise, hindi na siya prophet kung tuan na tanan ni Moses. Diba? Yes, I will raise up a prophet like you from among their own people, and I will put my words in the mouth of the prophet, who shall speak to them everything that I command. Anyone who does not heed the words that the prophet shall speak in my name, I myself will hold accountable. So siya, manubag na siya kung di siya mo tuo. So diyan ang daan, kung di ka mo tuo ang mga prophet, you will die in your sins. Sa Acts chapter 3, one time si Peter nagwali sa after Pentecost siya, kay chapter 2 ng Pentecost, chapter 3 siya, bago pang Christianity na started. Nag-mention siya after healing katubitang crippled man. For Moses said, a prophet like me will the Lord your God raise up for you from among your own kinsmen. So he was referring to verse 15 actually. Ito niya 18 mo ito kanina. Pero sa verse 15, si Moses na yun nga, the Lord will raise up a prophet like me. So, that's referring to verse 15 actually. But same naman to. And then, to him you shall listen in all that he may say to you. So, klaro kayo nga, si Moses ingat nga, nag-abot na to, at to mo maminaw. Dili na ka mo maminaw sa ako. Dili mo maminaw, kay Moses pa. At to maminaw ng prophet. So, muna gingon niya. So, maminaw ka in all that you may say to you. Everyone who does not listen to that prophet will be cut off from the people. Okay, so klaro rin. Katong yung sa verse 19 nga, yung iniwan na dili mo tuon niya, heed sa iyang words, I will hold accountable. So, pasabot niya, i-cut off siya. So, kini nga tao ma-cut off from God's people, muna mamatay sila ng masala. Eh, wala Savior. Wala maluwas nila. So, kini mga Judio, they were expecting for a prophet. Nagisaad sa Ginoo nga through Moses na kung maabot na siya tanang pulos Ginoo na siyang bata. Isulti niya tanan niya adto no minaw. Wala ko ma-appeal doon I hope you still remember itong transfiguration na ba? Di ba, nausap ang dagway Kristo, naging istorya ni si Moses o si Elijah. Kung niya si Peter, rin na, Lord, it's good nga we are here. Gusto ka? I will set up 3 tents here. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Gibadlong siya. And this is my beloved son. Will you please listen to him? Hindi na si Moses, hindi na Elijah. Si Christ na. So para dito siya, this is my beloved son. In whom I am, will please listen to him. So wala ba padayon ng plano ni Pedro, may mo nagtulog ka tents or ka meeting place for worship ba? Like from Moses, like Elijah, like Christ. That's right after in Christ, I will build my church. That's Matthew 17. Christ said, Matthew 16, I will build my church. So 6 days after ato, muna tinitapok. So makita nato nga, even the voice said, listen to him. Kay Christ, hindi kay Moses o kay Elijah. So muna ilang ihulat sa puso. In fact, sa pagsugod o ministry ni John the Baptist, na yung mga tao ipadala ng bukan John the Baptist. Tanawa. Yung dire, now this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites
from Jerusalem to ask him, "Who are you?" So, murag lahi mo siya, ano kay lahi ng klase ng tao, lukos na hanir gikaon. Kanang lahi siya, ano ba? Niya, I think nasa right siya, kanang lahi na inom mo pa niya. Tapi, who are you? So, here referring to John the Baptist, he confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." So, iklaro na, dili ko si Kristo. And they asked him, "What then? Are you Elijah?" Kaya naman po yung prophecy nga Elijah will come. Actually, John the Baptist came in the spirit of Elijah. So, the fulfillment. Dili pa gid siya. And no, answered, "I am not." "Are you the prophet?" I answered, "No." So, nakita nila yung question, "Are you the prophet?" So, unang question nila, they were expecting for a Christ. So, kaya na Christ, Savior, Messiah. Kanya, dili man daw siya, ilang expect atong ni Moses nga, God will raise up a prophet like me. So, ano mo tanong, "Are you the prophet?" So, they were expecting, they were waiting for the prophet nga ato ka ng word sa Ginoo. No, ihatag na dapat pumilaw ka. Try ka sa verse 22. Then they said to him, "Who are you? That we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord," as the prophet Isaiah said. So, ang iyang role daw is to prepare the way for the Lord, to make straight. So, siya mo katong fulfillment katong sa prophecy dito. Dili siya katong prophet nga, gingon nga, "I will raise up from among your people." Okay? So, makita na to nga, katong nga, sakto dito yung ni Christ. If you don't believe that I am He, you will die in your sins. Christ did not say nga, "I will not die for your sins." Iya kung tingnan nga, "You will die in your sins," kaya di pa mo mutuo. Mga ako na ni. Mga ako na yung gihulak. Okay. Now those who were sent were from the Pharisees. And they asked him, saying, "Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?" So, nagya pang tulo. Christ, Elijah, ang prophet. So, kana ilang yung iba, no? John answered them, saying, "I am baptized with water, but there stands one who among you whom you do not know. It is he who coming after me is prepared before me, whose sandals strip I am not worthy to loose." Ay, musunod na ako. Siya ko ang inyong iulak. So, ayaw, makukat na si Christ, supposedly, may fulfillment sa ilang iulak. Pero, di ka mo too. So, how can they be saved from their sins kung di ka mo too? Okay? Ako na nga, kining Bible, sa lagay kayo ko kining Bible, dapat bright with that. Ano, kung parang yung nagibuhat ka, liligtig kayo, parang liligtig ka kasabot, pero na. Nakita nyo, anong makunik na to, na anong siya na siya. Kung sa'yo kasabot na to, na dapat ko pag ayami. Because, yung mga magpadala ko, na dapat humina mo dito. So, arguments man is, o mga tagugduha. At least, kaya pa plural. Part 1 pa man sabi, so, sa part 2 o other parts, makadugang pa siguro na. So, sige. Next nga argument. Ezekiel 18:20. Nga a person who sins shall die. Oh, klaro yan, a person who sins shall die. So, hindi na dapat Christ mo pagkamatay na to. Kaya ang person na, masala mo na, batay. Nangyayang nga pala, "A child shall not suffer for the iniquity of a parent, nor a parent suffer for the iniquity of the child. The righteousness of the righteous shall be his own, and the wickedness of the wicked shall be his own." So, kini nga verse, suwakay niya sa pagkontra sa original sin. Dili ta musafir. Parang dili ta mo ipanisod ba. Pero, muna lang gamiton. Oh, the person who sins shall die. Dili si Christ, kamatay kay. Ang tao ko nga, makasala mo may matay. Kaya si Christ na kamatay. So, sana na argument. So, second argument niya, bugangan pa natin in the future. But for now, buha na to, una is, yung ni Christ, you will die in your sin. Ngayon ni Paul, Christ died for your sin. So, si Paul, gina-establish na Christianity. Hindi nga kay Christ. Kay kontra daw. Pero, out of context ito ila. Hindi na sa, the person of sin shall die. So, ila na gamiton, tiniwa ko yung article lang. Okay, nabisi lang ko, pero bugan na di ko naghima na yung ako ni siyang buwag article para nasa ko ihatag nila, every time appear ka na siyang Ezekiel 18:20. Anyway, come on. Masaitan ano nyo, how do you defend the faith nga ang atong pagtuo mas Kristo na pagkamatay sa atong sala? Given this verse. Kaya ilang nagamito. Masaitan ano nyo, kung saan nyo pag-refute ng ilang idea nga Christ did not die for your sins. Kaya yung a person who sins shall die. Any comment? Pag-study na kasi nga, mga bulawan ng mga tanya.
Kasi tayo ang nabulawan dyan. Nabulawan ng mga panghulunga. Ha? Sa inyong kastorya. They defend this one. This is not easy actually. So, naiba mo-argue nga, yes, no? Wala tao makamatay sa tayong tao. Kasi Christ, din siya tao. Kung gana kayo, natin mabasa, mas Christ tao. Okay, again, kinanglan din siya ang broader perspective. So, agree ba ta na, wala tao pwede magpakamatay sa tayong tao? Agree ta na. So, kung gana, then, ato na siyang pananganong si Christ ay pagkamatay sa ato. Of course, true ko nga, no, nga, dili siya tao. So, dili mo fit na rin, kaya dili siya tao. Pero naman kita mabasa nga, si Kristo nagpakatao. Diba? So, wala gana nga, kanda. Anyway, ang tao in general, nga hindi siya pwedeng magpakamatay alang sa laing tao. O alang sa sala sa laing tao. So, may reason nga ang tao, hindi siya pwedeng magpakamatay sa sala sa laing tao. Ano sa kasi? Hindi siya siya mag-cancer ba kay wala may tao, dili blameless. So, Okay. ako ang blood, ang patatala sa kulit, kalimpyo sa mga kay ugaw masad ko. Thank you, sir. That's exactly the reason. Ano ang tao din siya pwedeng offer siya blood for the sins of other people. Ato nang suspinahan na. Sa Old Testament, gi-educate na tadaan what kind of sacrifice is acceptable to God. So for example, Leviticus chapter 4, 32-33. If he brings a lamb as his sin offering, he shall bring a female without blemish. So nananadaan sa Old Testament, di mo dawat na Ginoo ka ng mga masakiton, ay mga problema sa kano, dapat himsog, walay patsar. Muna'y dawatos Ginoo nga sin offering. Then he shall lay his hand on the head of the sin offering and kill it as a sin offering at the place where they kill the burnt offering. So di natin focus sa verse 33, kanilang verse 32, klaro niya, nga ang lamb nga inyong ihalad as a sin offering should be without blemish. Walay tatsar. So, diha makita na to nga dili nyo pwede sa Ginoo ang kadang with blemish. Na yung mga problema ba? Now, si Christ, pwede ba siya? Nire natin mabasa sa 1 Peter 1:18-19. You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your ancestors, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect or blemish. So, si Christ, pwede siya magpakamatay sa ato. Because, kung siya so, kana ko na yung sa karison. Nga, yung blood ng ni Christ ang pwede. Dili pwede ang iya sa tao. Kung ang useless po nang magpalansang ka, Dirri Santo. So, ginay pulos, so, sakit lang ka. Sakit sa plawa, sakit sa pusa. So, dili mo hitabo nga ang iya sa dugo sa tao pwede ihalad. Kaya dapat without blemish. Nga, ang tao is actually spiritually sick. Reproof na. There is a Mark 2, 16-17. Ngayon, and when the scribes and Pharisees saw him eating with the tax collectors and sinners, they said to his disciples. So, nakita lang sa mga scribes and Pharisees si Christ na nagkaon with the sinners. Kanya, ang mga Pharisees and scribes sulti lang sa mga disciples. How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners? So, may question sa mga Pharisees. Nga, nadungog mo na ni Christ, when Jesus heard it, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, di na makita na to, nga, Christ was not speaking about physical sickness, but a spiritual one, ang ipasabot ko. Kaya, dili ko na yung masakit ko physically ang context. Mga sinners ganang context. Sila kong tanungan, may kaon sa with kung biunom uban sa mga tax collectors and sinners. So, ngayon ni Kristo, those who are well, have no need of a physician. So, din mo kinahanglan doktor kung if you think maayan mo. Kato lang ang masakitan, may kinahanglan doktor. Yeah, I did not come to call the righteous, dili ka tong healthy, nga physical, but sinners to repentance. So, it's understood nga ang tao is spiritually sick. Therefore, di siya pwede ma-offer as a sin offering. Kaya ang kinahanglan sa Ginoo acceptable na sacrifice Ginoo is without blemish. So, I hope nakuha na itong point. Nga nga ang tao, di pwede. But si Christ is pwede, kay wala man siya sala, di siya spiritually sick. So, mo tinay mong acceptable na sacrifice to God. So, diya, makita na to, nga, medyo lisod na ipasabot sila ha, but as Christians, I hope, natin way to explain to them, nga, a person shall die for his sins. Actually, ang context nila na is actually, puli-puli ba? Putunahan ko yung context. Atong
tatay buutan, yung anak bilibutan. Ang apo, buutan, kaya na ba? Alternate ba? So mo to dito yung nga, kung ang dalat daw tani kung yung dami ang mahal. Diba? So mo to, gisgot sa ginawa dito sa Ezekiel verse 18:20. But sa life perspective, makita to nga, tao, di yun maka-offer a sin offering for other people. Kung grounds nga, di siya spiritually healthy. Spiritually sick siya, nasa blemish, di siya acceptable to God as a sacrifice, as a sin offering. Okay? So, muna yun ang mga two arguments na kanyatan ninyo, at then I hope we can explain to them na nung sayang ang ilang paggamit sa scan. And it remains nga, si Christ really died. Dilitan po ang si Christ ang pagkamatay. Now, this is the proof na spiritually healthy siya because he committed no sin, nor was deceit found in his mouth. So, wala kayo sala sa Kristo. So, pwede siyang ihalad. Without blemish man siya. Ang tao kay makasala man, hindi siya pwede ihalad. Hindi siya pwede palansag ng Santo. Kaya wala siya pulos. Okay? So, nakita na to na pwede din nato silang matubad ba ilang mga accusation na si Kristo wala dito siya mamatay. Kaya si Kristo wala kumaingon nga pagpakamatay ko sa inyong sala. Si Kristo ningon nga kamo mamatay ko sa inyong sala. Si Pablo lang po ng tudlo nga si Kristo na pagkamatay sa inyong sala. Okay? Kasi na po may lang ikadugang based sa katong buha na to ka arguments nga itong i-try to explain. Kasi na mo yung kadugang ato, hindi na katong argument. No? Pero later on, sa mga parts 2, 3, and so on, napo tayo lang yung arguments ipakita and then we'll try to discuss how to counteract. Na may kadugangan before tayo proceed sa next one. Wala? So, killing prophecies about Christ's death. So, ako rin tanawin. So, even the Old Testament, na siya. So, anong i-deny mo ta? Kaya parang logical kayo ba? Even the Quran says nga, mga prophets di pamatay. Nga nung si Kristo di pamatay. Kaya natin makita ng mga special na si Christ, kaya si Kristo pamatay. Diba? Pero bigyan ko sa kasabutan na. Sunod gawa sa Japon ng ilang argument ba? So, ang ilang prophet namatay, na si Christ wag din mamatay. So, dapat ato kasi mamatay. Pero, ato ginawa mo sa namatay. Anyway, so, prophecies about Christ's death. Naabay mga panagna na mo yung pagtumay, verse, prophesying si Kristo mamatay. Saan yung mo come to your mind kung mismo tayo panagna may tungkol sa kamatayan ni Kristo? Ha? Isaiah. Yes. Ay, chapter. But yeah, I hope natin mga particular verse para mapakita din natin nila dahil. Ha? So, dapat, tingnan mo itong Peter na you have to be ready always to give a defense. Kamo, namin mo naan. Kamo, natin mo naan. Isaiah 53 daw. Ang Donald. Agree? Of course, even the book of Psalms. Pero this morning, Isaiah 53 ito gamitin. Okay, so, anong gamitin Isaiah 53? Ito ay proof na to. Tungkol sa the Grace Acts chapter 8. Grace Acts chapter 8, the Spirit said to Philip, go over to this chariot and join it. So, doon na yung katong Ethiopian yun na paulit na siya sa Ethiopia because sa Jerusalem after worshiping. Kanya, hindi siya, samtang nagdaga na siya, o si Relingaw, o may cellphone sa una. So, nadatong niya na scroll, nabasa siya ito. Anyway, so Philip ran up to it, referring to the chariot, and heard him reading the prophet Isaiah. Nadungog niya nagbasa sa prophet Isaiah. He asked, do you understand what are you reading? He replied, how can I unless someone guides me? And he invited Philip to get in and sit beside him. Hindi nga, kamit di kanina verse. First time na ako namit si Bro Ting. Yung siya, sige mo kung basa Bible, nangitong yung New Testament, hindi ko siya kasabot. Kaya nagkablaka-blak na nasa Bible. Masaan na ako kung kayo magpasabot. So, ito, nuwagtan sa kalit, nato siyang backhouse, hindi, balik siya. Dala siya siyang Bible, itong cover. Ang New Testament ito, nangitong. Kung kita mo yung Bible ng New Testament, nangitong New Testament. Pero siya ako siya kasabot. Kung ito dyan, next-start ko study ako. So, sakto gina. Kung magbasa ta, nindot man, sometimes we need someone to help us. Okay? So, may proper context lang. Ano nga yung kalahit sa other groups? Good. So, other groups ko, na verse, o sige, kung sa experience niya, ibutang. Naglalang experience, naglalang mo yung Bible. Tanawan ng Book of Acts, Peter, Paul. Pero sila, yaw, sila. Dito na may question. Dili kayo, sabi kasultin niyo ano and these people do not know the background. Ikaw na ikaw sa background, ikaw dapat mo explain. So mga tara sa Acts chapter 2,
Yaw-yaw na kay yaw-yaw si Peter. Later on na, kumanagwa yaw-yaw. And then, when they heard this, they got to the heart. They asked Peter and other pastor, Madam brother, what shall we do? They asked the question. Bukas Peter, yaw-yaw. Oh, ilan hay kayo sila ron? May verse, may question, for example, lang katubag. Ikaw, okay background. So, at least, you get the verse out of context. Ikaw, okay background. So, biblical nga, I cannot understand unless someone guides me. Okay. So, verse 32, the place in the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. So he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth. So, gikan ko na sa prophet Isaiah. Maunay gibasa atong Ethiopian on his way back to Ethiopia. Mga gadagan ng chariot, wa sila lingaw, wa lagi cellphone na itong panahon na, wala smartphone. So, katala, basa-basa sa. Nya, so, hindi ko siya silent reader. Kasi ako nga na, mas makamemorize ko kung may istorya. Kasi maghilong mo. So, lalaki nga, dapat posible nga, pareho siguro ako na mas makamemorize ka kung magyahiyaw ka. Anyway, nadumog. So, muna ang gibasa, karon ano siya pangutana. So, the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? So, muna yung pangutana. Isa may masabot tayo sa prophet, yung kabilingon, or lang tao. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, praised Jesus to it. In other words, dito nga, si Christ na. So, piling nga prophecy from prophet Isaiah was fulfilled in Christ. Okay? Tanaan na ito siya. Although, the entire chapter is really for Christ, pero taas na magayon. From this point onward lang sa Isaiah 53. So, dito ni sa Isaiah 53, verse 7, nag-start. Although ang word is not exactly the same, pero the essence is not really happened there. He was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent. So he did not open his mouth. Diba? Hindi exactly nga wording yun, pero naadi ang content sa ganyan dibasa na nagpakahilom na siya. Kanya, ang verse 33 ato, di kawan sa justisya. So yun rin, by a perversion of justice, he was taken away. Who could have imagined his future? For he was cut off from the land of the living, stricken for the transgression of my people. So makita na, stricken for the transgression of my people. Sasala sa katawan niya. So, mo ni ang di pangutana atong eunuch, isa kay pasabutan na. Yan di ka, may name dire, di ba? Yan mo si Kristo. So, napadayon na to, kay up to 12 pa ni, so 9-10, they made his grave with the wicked and his tomb with the rich. So, kisa mo na, ipatay siya, uban sa madautan, pero yung lugnanan with the rich. Di ba si Christ? Pagkapatay niya, aping ito nga wicked, pero doon ay rich man na si Joseph of Arimathea, niya ito, na imoy nangayo sa lawas ni Christ dito ka Pilato, niya natag man, nilubong sa iyang lugnanan, nga wapay na lubong. Na, hindi ka basta-basta makahimog pa sana, parang hindi magkakaroon nga siminto dahil naghimuon, nakakulit to yung sakit. So, itong namatay nga ang iyang lugnanan, pero si Christ to. Si Christ na siya. Kung niya, nagaling siya, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Ganiha, ikogan ni Peter, nga wala sa isala, he committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Dili po ito gikuha ni Peter. Atong niya, nor was deceit found in his mouth. So wala rin limpong sa mga ngabil. Yet it was the will of the Lord. So kabuo ko sa Ginoo, nga i-crush him with pain, niya, muna, when you take his life and offer it for sin. So, isa may laing tao maka-offer for sin. Di ba? Sa ato ito na kanina, di mo pwedeng tao, kay spiritually sick ba siya? So, si Christ din eh. He shall see his offspring and shall prolong his days. Through him, the will of the Lord shall prosper. That's the plan about giving us eternal life and so on. Verse 11 and 12, out of his anguish, he shall see light, and I may hope no after sa iyang suffering. He shall find satisfaction through his knowledge. The righteous one, my servant, shall make many righteous, and he shall bear their iniquities. So, klaro kayo si Christ na, nga dagang mahimong batarang tungkol niya, kung niya siya magpasaan sa ilang mga sala, iniquities. Therefore, I will allot him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the snow, because he poured out himself to death. Mahislip din ng death. Kanina, pwede man offering lang.
Kaya katong nga he was stricken for the transgression of his people. Basta lang, bunalan ka siya, masempatya. Di ba? So dire, makita ito nga, nga himself death. So dagan na. Nag-isip si Rabbi, mamatay siya up to sa 9. Kaya yung lubnganan with the rich. Diba? Another prophecy ito nga, mamatay siya. Diba? Kaya na si lubnganan. He died with the wicked. Diba? Balik na po. Kana no? He made his dream. So, anong tawag mga lubnganan ko, mamatay. Diba? So, kana another prophecy about Christ niya, mamatay siya. Kunya, atos dato ang lubnganan siya. So, that's another prophecy. Then, dire, making his life an offering for sin, sure kung patyon ba. Pero kato again, grave kung that's already about death. And then there, he poured out himself to death. So parang din another prophecy na sa. Unless numbered with the transgressors. Kini, walang i-appeal dire pero sa katong lesson na to on katong image of Christ, no? Sa how do we love God. Ako panigig, kita na ko dito ang fulfillment. Ani si Christ mismo ninyo sa Luke, sa will be fulfilled in me, which was written, he shall be numbered with the transgressors. Na yung fulfillment si Christ mismo may sulti. So Mark 15, naka-quote note lang siya. Kato siya, supposed statement while Christ was hanging on the cross. But sa Luke nga account, Christ was saying it before siya gidakop. I should have added it here then, no? Para makonect din nato ano kay siya mismo nagsulti nga ma-fulfill to niya katong he was numbered with the transgressors. So kung ipatay ba siya uban sa mga criminals, diba? So, yun is another prophecy sa Old Testament na even sa kamatayon ay uban sa mga transgressors. And he bore the sin of many. So, balik ko ni Peter, he bore our sins of the body of the tree, by whose wounds you have been healed. Sa verse 24. And made intercession for the transgressors. So, klaro nga daghang prophecy, Isaiah 53 ko lang daan, daghang ang idea dimension nga, mamatay siya. Okay? So, dili gid sa ingon nga ang atong pagtuo walay basis. Strong kay na siya actually. Na may lain pangahunan, pinala kong hatag kay medyo langanin ko sa oras. So, mataas at po. Anyway, naman tayo other parts pa pwede natin na siya i-kanya. Kaya po, part 1 lang sa akin. Hopefully, as Christians, dahil may analyze about how to defend the faith. Any comment? Kasi namin laing good points to share about ano? Wala? Okay, so the next nato is Christ's very own statements. So nabigisulti si Christ about young death. Okay, mingong sila nga, Christ did not say, I will die for your sins. So wala din kung namatay si Christ. So muna ilang denial sa death of Christ. Okay, so again, ang title na denying the death of Christ, part-part pa lang siya. So, namin muna na the verse, wherein Christ said na mamatay siya. Again, as Christians, we should be ready. So, dapat na handang nga natin ihatag kay kung dili, magtuog sila nga wala ng Christian. Tuo lang nila sa gisulti silang pastor, silang pare, nga alam, kanang honorary membro, wala na. Kaya ila rin pakitaan nga na pastor na convert. Siyempre, pastor, tinuod mo galing ng istorya, kulang naman po lang sa Bible. So, pero kita, real Christians, dapat dili ta ma-highlight sila, real Christians na yung na-convert sila. Okay. So, in the verse, before ko palaya, na si Christ mismo nagsulti, mamatay siya. Wala? Okay, mag-start ta sa katong ginarate ni Matthew sa. Yeah, we'll take mga verses sa Matthew lang alone para dili for about the don't have because kung Matthew ang tagamit. After God si Christ na promise niya, I will build my church. So in the same chapter 16, chapter 16 verse 18 to ni Ingos Christ, I will build my church. Ang 19 na to is, I will give you the keys to the kingdom of heaven. So there is a 20, generate si Matthew. Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. So yung isuko yung disciples, ay mo panabihan, ako si Kristo. So usama sa nag-expect, di ba? Anyway, from that time, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised on the third day. So, pero kini, na-reason na sa Matthew, nakuha na sa si Christ, dili yun mismo ang nagsulti, nag-narrate ang gospel writer. Pero, kailan yung proof ano nga nagsulti siya. So, after sa chapter 20, yun dire, now Jesus going up to Jerusalem took the 12 disciples aside on the road and said to them, so tayo lang Jerusalem, niya ko rin yung padapin sa iyang mga 12 disciples.
So behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death. Kita na to, nga nag-word si Christ nga mamatay siya. Kisa mo silang deny. Diba? Hindi condemn him to death and deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and crucify. Hindi ako lang ito nang crucify. Si Christ ang sultihan eh. Baka kung si Christ, hindi. Diba? Wala ito siya pag-commit of sin. No guile was found, no deceit found in his mouth. So, ang isulti ni Kristo diri, hindi ni bakak. And the third day, he will rise again. So, akong emphasize lang crucify because itong topic is about death. Lahat ng ito resurrection. But, diri, naagad nga si Christ mention, mamatay siya. Crucify. In fact, sa verse 26, tingnan ni Christ, it will not be so among you, but whoever wishes to be great among you must be your servant. And whoever wishes to be first among you must be your slave. Just as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. O ako na si Kristo, nagsulti nga, magpakamatay siya para sa last tao. Pero si Kristo rin yun, iyang ihatag in life as a ransom for many. So, ihatag yung kinabuhi, although pwede mong ihatag mong kabilihin mong wala kang pagkamatay, pero wala na sa inyo nga, pat yun siya. So, same regard po na siya, ihatag yung life as a ransom for many, nagpakamatay siya. Kasi chapter na siya. This is 26 to 28. Kato na verse 17 to 19 itong i-quote niya. And then, in fact, after he rose from the dead, nasa gisulti ko. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. So, si Christ kinasulti na. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. So, sabi nasulat sa balaod, Psalms o katong sa prophets. Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Wala siya mismo kung namatay. Pero yung rise from the dead, obvious nga namatay siya. So, pag-rise from the dead, kung siya namatay. So, si Christ mismo nagsulti, nga nahisulat na. Di ba? Kung pakita ganyan, nanay prophecy na sa Old Testament, namatay siya. So, si Christ mismo na yun nga, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Sunod ato kay yung Christ said this one, na-fulfill naman nga part, kininalay kulang. That repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. So verse 49 na siya, reach up to Jerusalem until you are clothed with power from on high. So muto nga nahulat sila. Ang ilang mission is kininang part, unang sa Acts chapter 2, pag-abot niyo sa power, niya repent and be baptized everyone for the forgiveness of your sins. Kita doon nga na repentance, forgiveness in Jesus' name. Jerusalem to, then up to Pisa. Tapos Pisa. So, kita na to nga, pero nung matay siya, na sila mag-deny, o ano na eh. So, nakaklaro ka sa Bible. Mabita na kanunay sila mag-post. Asa mo na to ba sa Christ said, I am God, worship me. Of course, nanay good reason. Ako yung article na. Kaya kung claim siya God, nobody will claim him. Diba? Isa nga has may patay Diyos. So, yung kitabi yun. So, pagkita nga, pag-ibaw nilang siya Misaya, ayaw sa sabahan, ako ang Misaya. Because kung mailan ang lahat, di mamatay si Kristo. Why mapatay ni Kristo? Kisa ka mga ahas patay Diyos. Di ba kailangan patay silang leader? Kaya napaka Diyos na ganun ka, di ba? That is why Christ never said nga, I am God, worship me. Pero naitara yung Kristo, katong sa abot sa Jerusalem, mamatay ko, mabanhaw ko. Manong lang to, naamay gusto ni Kristo. Di lang gusto mo to. Kaya napakita mo ito, ang ilang lilusot is kurap ng Bible. Basta atong proof kurap. Pero sila magamit ng Bible to prove their faith. Grabe dyan ka ba? Wala nga, kung nilitang liham as Christians po, madala kita eventually, kuha na Christian, future generations, madala nila silang argument. Kaya grabe kayo. Gamay na kayong verse, katuwin na, first verse na to. You will die in your sins. Again, sa akong ngayon, for the sake katong late na abot mo, katong sa una, 824 lang gigamit. Nga dito kay naaman dito obvious reason nga ako naman ang na-explain ni shift sila to 821. So gamay quote natin ito nga muna Islam magpakita sa istorya ng exactly ni Kristo. Christ did that say nga, you will die in your sins because I will not die for you. Tingnan dito, you will die in your sins if you do not believe that I am He. Kung di ka kung ka matay. So, okay, so I think that ends my reflection. Kasi namin i-add pa, I think wala naman, diba? Kaya perfection na. Na mo'y gusto yan.
Kasi na po may mga other verses nga, dali ang i-memorize, kanya, wala ko ma-appeal dire. Kanang about Christ like saying nga, He will die for us. Of course, sa other books like Mark, Luke, and John, na ako na, kung gamit din ng Matthew, except for Luke, kaya naman sa account ni Luke, wala sa other account na. Yun nga, for Christ to suffer, to rise from the dead the third day. But katong gigamit ko rin na is Matthew, so you can expect other gospel writers also wrote about katong yung claim na he would die. Okay? Wala. So let's have our reflections. Do we still have some doubts about the veracity of Christ's death as well as His resurrection? I hope what I do that, and I hope we will be eager to defend the faith. Can we confidently tell others that the death of Christ was already prophesied many times in the Old Testament? Isaiah 53 lang to, but we can have Psalms and so on. So, sa future na ito naman, ato ta siguro bukakit dito. Actually, it's more about the resurrection, but you cannot discuss resurrection without the death. Diba? Implied mo lang ito nga namatay siya, otherwise hindi siya resurrect. So, something like that. And then, can we easily pinpoint some verses where Christ Himself stated that He would die and resurrect? I hope andam kita. Karon knowing this, I hope atong i-know ko mga verses. Kung dili pa ta pinpoint this time, we should be able to pinpoint those verses. Memorize na ninyo, Matthew 20, verse 17 to 19, for example. Matthew 20, verses 26 to 28. I hope read it mo give an answer to the faith that we have. Okay, so dahil salamat. I hope na tayo nakatunagan sa atong lesson na denying the death of Christ part 1.